hindi normal yung andar ng makina. Pag hindi mo i-accelerate, hindi gumaganda yung idling, yung bitawan ko accelerator, patay, di ba? So yun ang problema guys, yung issue nanginginig. Narinig yan, parang masisira yung makina. So nanginginig, may mga problema to. So problema guys, low power. Ayan, yan yung before. So ayan guys, ayun, response na siya at hindi pa ganun kalakas. Pero ngayon kita nyo naman yung response, ibang iba na siya. So okay, palang araw guys. So another client na naman tayo na Isuzu Crosswind. Basic pointers pa rin, walang hatak, tapos may nasa arangkada, throttle delay, and then ang nangyayari para namamatay yung makina. So samahan nyo ko sa basic pointers na tutorials guys, kung ano yung gagawin natin. So same pa rin, wala tayong bubuksan na mechanism. Ang gagawin lang natin yung hardware engine treatment pa yung nalagay natin guys. So tatanggalin natin yung throttle delay, yung low power, tsaka yung walang hatak ng engine. Although mayroon siyang hatak pero low power, ibig sabihin bilang ka ng 1 to 3 seconds or pag inapakan mo hindi ka talaga makaarangkada ng maayos. Okay, talagang ano siya, loss compression, kumbaga pa sa hatak ng makina. Okay, so tara, ang gagawin natin guys is mag-change oil muna tayo, tapos maglalagay tayo ng hardware engine treatment, yung like ko pinopromote sa ating FB page at ating YouTube channel. Okay guys, so start natin yung makina guys. Umaga ngayon, kita may mga sikat ng araw. Okay, so ito ang problema. Tama-tama to dahil umaga makikita natin kung ano andar ng makina nito. Bigas Okay, start natin. Kita mo yung andar, parang makakatakot, nanginginig. Nararamdaman yan guys. So hindi siya hindi normal yung andar ng makina. Pag hindi mo i-accelerate, hindi gumaganda yung idling, yung bitawan ko accelerator, patay, di ba? So yun ang problema guys, yung issue nanginginig. Narinig yan, parang masisira yung makina. So nanginginig, may mga problema to, pero bitawan ko, patay. So narinig na mapansin niyo yan. So ibig sabihin may problema yung kanyang combustion chamber, tapos parang sobrang luwag ng pyesa sa loob. So i-RPM natin, pakiramdaman natin kung saan yung kanyang ang RPM na malakas. So problema guys, low power. Ayan, yan yung before. Kita nyo yung RPM nya, yung galit ng makina, singaw. So may power siya. Sasabi nga iba mga vlogger na yung mga ganito may power. Sa tingin nyo, yung ganitong power, normal na lang po yan, sapagkat wala namang ibang option dyan kundi magpalit ng piston ring, palit ng ng piston, palit liner, ibalik sa original setting. Pero sabihin ko sa inyo, yung ganitong mga problema, yung galit ng makina nasa 3.5 na, na yan, loss compression, ibig sabihin papunta na yan doon sa kailangan mo ng magpalit ng pyesa sa loob. Pero sa ating gagawin natin ngayon guys, yung pinapromote natin na Hado Smart Nano Technology na product, tawag niyan, ang gagawin natin dyan is i-recover natin yung RPM nya, yung galit ng makina, yung setting ng galit ng makina. Ayan nasa 3,000, ayaw na nga mag 4,000, pero galit ng makina at 3,500 to 3,000 at 4,000 RPM bago maramdaman yung galit ng makina. So ang gawin natin guys, ibabalik natin yan into 1,100 to 1,500. Galit na yung makina. Yung galit na nagmumula dito sa 4,000, ibabagsak natin yan ng 1,100. Kung makikita nyo yung RPM gauge nya, ayan matagal siya mag-down, di ba? Pati yung pag-down ng RPM gauge delay. So ibig sabihin, pag ganyan ang sistema,
talagang loss compression yung combustion chamber mo. Okay, so yun po yung i-address natin. Bago natin gawin yung sistema, pinapaliwanag ko po sa inyo para makita nyo muna kung ano yung problema dito. So yun lang ang gawin natin guys. Magpapalitan tayo ng mag-switch-oilan tayo, tapos maglalagay lang tayo ng hot engine treatment. Okay, so pag binitawan ko yung makina, ang mangyayari ay yung accelerator pedal, mamamatay yung engine. Tingnan nyo. Hindi na, kasi minute na siya. Kanina namamatay talaga. So tingnan mo yung idling niya na masyadong nasa mga lang, masyadong mababa. Hindi sa mga 700 to 600 dito. So dapat na sa mga 850. Lalo na kung mag-aircon ako. Okay, gumagana yung idle niya. So sa idle lang na siya kailangan nakagana. Pag hindi gumagana yung idle, pangit yung andar ng makina. So yun ang problema. So tara, samahan nyo ako sa simpleng basic point of tutorial kung paano ma-address to. Okay, so ang gagawin natin guys, ililipat natin yung unit doon, tapos sistema natin, mag-change oil tayo, tapos magpapalit tayo ng oil filter, tapos air cleaner, at yung mga parts na dapat natin palitan doon sa loob ng sa pinaka basic lang na PMS. Okay, so tara, lipat ko ba doon. Ang papalitan natin is air cleaner, ito yan. Hirap na isang kamay guys. Yan, tatanggilan to. Papalitan ng air cleaner. Tapos yung kanya oil filter, ayun, Big 512, ayun siya guys. Tapos yung engine oil, magpapalit din tayo yan. Ang ipapalit natin yung Delo Gold Ultra. Okay, so para medyo makapal yung viscosity, dahil sobrang nipis ng viscosity na nilagay dito, dahil nabili nga ito ng almost 200,000. So bagong bili siya, pero hindi na sila first owner dahil medyo luma na. Yun nga, i-recover natin yung makina dahil ang lakas ng kalampag. So nakakatakot guys yung kalampag ng makina. So at least makita nyo yung before and after, kung ano yung magiging resulta ng gagawin nating pag-recover sa makina. Okay, so basic pointers lang ito guys, para makuha nyo kung ano yung dapat gawin. Okay, na hindi tayo magbubukas kung ano-anong sa loob, kung ano yung gagawin natin sistema. Okay, so ang gagawin natin is ito, may leak. Papadala natin doon ng kanyang o-ring. Yan o. Kita nyo, kakaano ko pa lang, umusok na. So, ibig sabihin, hindi maganda yung idling. Yung sa loob, mechanism, especially yung main journal, crankshaft, rami. O, sige, yun lang muna. Bibili mo tayo ng pyesa ng oil, tsaka yung oil filter, and then break tayo guys. Okay, so mag-change oil tayo, pati yung transmission. Mag-change oil na kami ng transmission kasi tawag yan, maraming grip yung kanyang transmission filler gauge. So ang dami. So yung filler bolt, sorry. So ang daming powderized metal, tsaka merong ito, ipakita ko sa inyo guys, pasingit ko. Please lodge sa galing sa loob ng transmission. May bakal na natanggal. So buti na lang nabuksan yung niya. Transmission, magpapalit ng fluid. Then may bakal, parang lock ito sa ilalim. Yun ang problema. So oil sludge, delikado to pag hindi ito buti na nagpalit ng fluid. Yun yung unang-una nga kailangan ma-address din natin, kaya magpapalit tayo ng transmission oil na C90, and then Delo Gold Ultra, apat na litro, dahil mag-a-addan tayo ng yung oil nga nandito sa kanya na pinili na. Okay, then hot engine treatment yung ilalagay natin. Okay, so yun ang mga basic pointers guys. So magtatanggal na tayo ng oil filter. So yan guys, tanggalin na natin yan. Check natin yung oil filter sa ilalim. Salud tadi bay. So yan na guys, awas na. Okay, din rin tayo ng guys, ng oil sa ilalim. So madumi kasi hindi naman siya susulapot, pero malabnaw siya dahil pino kasi masyado yung guys, yung pino masyado yung tatawag na yung oil na ginamit. Kita nyo, hindi kaya nakadesign yung oil na ginamit sa pang gasolina, hindi pang diesel. Sobrang nipis, hindi maganda. Feel yung oil niya guys, medyo malabnaw.
Sobrang ano, labnaw ng oil na nilagay. Sobrang labnaw. Dapat medyo makapal to kasi ano tawag dyan, low power na yung ano, tsaka hindi na setting yung loob ng makina. Dapat medyo makapal yung oil filter oil na nilagay guys. Yan. Sobrang labnaw. So pangit yung ano, yung oil na nilagay nila. Pero okay lang yan. Okay, so maglalagay na tayo ng oil and then papandali na natin, lagyan din ng attitude treatment. Okay, so sige. Ayun. Patang na. Okay. Okay, so yan na guys. Purasan muna natin. Ipangit lang. Okay. So maglalagay na tayo ng hot engine treatment. So we're almost done guys. So kakapit natin yung battery. So diretso na natin lagyan ng ano, treatment para isa lang. Sige. So lagyan na natin guys. So ito yung ilalagay natin, dalawang concentrated na 250 ml Hado super concentrate. Ayan. Okay, sige. Okay, so sige. Lagyan natin to guys, itong dalawa. Asa mo yung buto? So ayan guys, ganyan lang yung ano, ihahalo mo lang yung 250 ml sa engine oil. So bali dalawang ilalagay natin dyan sa loob guys. Dalawa, bali 200 ml yan ang ilalagay natin dito mismo sa engine. Okay, so pagkatapos nyan doon naman tayo sa fuel system, which is yung tatlong fuel system economy. So tara, iwan natin yan, patuloy na natin siya. Okay, so ito ilalagay natin guys, tatlong fuel extreme economy. So mabubulot kayo ba't naka-UP yan kasi nga nakasilyo kasi yan Okay, sige, so buksan na natin yan. Yun, sige, lagyan na natin to. Ayan, so tatlong ilalagay natin guys. Ayun. Ayan, tapos isa naman. Okay. Tapos isa, so tatlo ilalagay natin. So, last. Okay. Yun. Okay na guys. So takpan na natin. Okay. Okay, good. Okay, so tara. Let's pack na guys, pandalin natin. Okay, so ayan na guys, so pandalin yung makina. So ang gawin natin, i-idle na natin tong engine hanggang magkalat yung hado doon sa loob ng kanyang combustion chamber. Okay. So habang mag-idle tayo guys, i-RPM ko lang ng 1,000. So ito na yung mangyayari. So hindi natin kakat yung video para makita nyo kung ano yung changes na mangyayari sa loob ng engine. So ang ginawa natin is nag-change oil lang tayo. Gamit natin yung multi-grade na Del Gold Ultra. Then tapos nyan, kahit anong klaseng oil basta medyo makapal yung viscosity. Kasi kung manipis, mahirap yan guys, mahihirapan yung makina yan dahil hindi na setting yung makina kasi nga medyo luma na. Pero kung mga bago, mas maganda full synthetic na medyo makapal na kaunti. Bakit? Kasi pag mga diesel kailangan na setting yung ano yan loob ng makina. So anong gagawin ni Hado habang nag-idle tayo guys? Yung gagawin ni Hado, once na naglagay na kayo ng Hado engine treatment doon sa loob ng engine oil, so ang gagawin yan, i-recover niya lahat ng friction doon. So tatanggalin niya lahat ng friction, i-recover niya yung lahat ng i-recover ni Hado yung lahat ng force, yung lahat ng butas kung saan yung friction nagmumula. Okay, so yung mga gas-gas tatanggalin ni Hado yun. Yung may butas naman doon sa loob ng kanyang tatawag na atomic metal structure, i-chrome niya yun. So tatapalan niya yung dandahan hanggang umaandar yung makina. Hanggang umaandar yung makina guys, kahit ilang taon pa yan, yung Hado talagang didikit na siya doon. Okay, so once na
tawag niya na nagkakaroon ng friction, kinakayod niya ang bawat kabilaan. Yung hado naman, ang ginagawa niya, i-recover niya yung lahat ng butas, yung lahat ng gasgas na tanggal doon, yung mga metal structure ng atoms is itatapalan niya. Iko-chrome niya lahat ng bawat butas o bawat surface ng lahat ng may metal to metal contact. Okay? So ano naman yung magiging reaction naman doon sa tawag niyan sa combustion chamber ng fuel tank na nilagay natin na tatlong fuel extreme economy. Ang purpose naman nun is mula sa kanyang fuel tank papunta doon sa fuel line hanggang doon sa injector. Ang gagawin niyan guys is lahat ng carbon build-up doon o carbon deposit doon naman sa lahat ng barado na injector nozzle tip. So lilinisan niya yung nozzle tip mo. Okay, so pag natunaw na yung mga bara-bara doon, didiretso naman din yun sa combustion chamber. So pag pumasok sa combustion chamber, ang gagawin niya doon, lahat ng hindi na aabot ni Hado, especially yung first ring, second ring, hindi na aabot yan ni Hado oil, siya naman ang dudukot doon. Tatanggalin niya yung carbon build-up doon sa tinatawag na piston ring canal mo at saka mismo sa piston ring, especially sa first ring kasi hindi na nadudukot ni oil yan eh. So si Hado na sa fuel tank na nilagay natin, siya naman dudukot doon sa loob. Okay? And then yung carbon build-up mo naman doon sa top ng piston mo, so ang gagawin niya, lilinisan din ni Hado yun. Tutunawin niya yung carbon build-up doon sa loob ng combustion chamber. Okay? And then yung ano mo naman, yung valve set at valve tip mo na mayroong mga carbon build-up doon na nakasingit na nagkukos ng low power dahil nga singaw yung barbula, siya naman din ang magtutunaw noon at i-setting niya yun ng kusa. Siya na bahala mag-set up nun guys. Ganun yun ka lupit yung Hado engine treatment. Kaya magugulat ka after ng ilang minutes nating idling, so 3 minutes pa lang tayo, almost mag-4. Ang mangyari niyan, marirecover niya yung RPM mo. So ganun yung sistema ni Hado guys. Yun ang sistema na hindi kayang pantayan ng ibang additives. So yun po yung nangyayari sa loob ng makina mo. So check natin guys, almost mag 4 minutes na ako sa explanation. So check natin yung yung RPM. Tingnan nyo yung gauge kanina, di ba? Yung before hindi pa tayo naglagay yung galit ng makina at yung gauge bigla agad bumabagsak. Ibig sabihin bumabalik agad siya kung saan siya galing. Kanina ang galit ng makina hindi mo makikita talaga na parang hindi siya responsive. So ngayon hindi ko pa ina-RPM ng malakas yung guys, pero nasa 1.5 na yung galit ng makina. Ibang iba na kansa kanina kita nyo yung galit ng makina, 2,000 so kanina paabuti mo ng 4,000 RPM bago mo maramdaman yung galit na maririnig mo na ngayon sa 1,500 galit na yung makina mo. Ayan. So yan yung resulta guys ng Hado engine treatment na lagi natin pinopromote sa inyo. So marami na po nagtatanong sa atin sa online sa ating FB page. So yan po yung nagiging resulta guys. Kung ano yung nakita nyo sa video natin, same lang din sa mangyayari sa unit nyo. So ang advice ko lang po talaga yan, mas maganda yung magtawag nyan, change oil kayo na medyo makapal yung viscosity, lalo na pag mga medyo luma na unit nyo tsaka low power na, black smoke, white smoke. So kailangan ang viscosity ng oil nyo medyo makapal na, full synthetic na multi-grade. Yun po yung may advice ko sa inyo, especially sa mga unit na mag-a-apply ng treatment ng Hado. Kung wala pong Hado oil, mas maganda yung multi-grade na fully synthetic na medyo makapal po. Yun po yung magbibigay ng setting doon sa mga clearances kasi nga maluluwag na yan, plus lalagyan pa yan ng Hado engine treatment, tatapalan niya, so magiging perfect setting yung andar ng makina mo. So ito na po yung after. Ayan na po, kita nyo na yung galit ng makina, yung response ng makina guys. So nasa 1,500. So try natin yung 1,200. Sabi ko kanina na kaya natin i-recover yan into 1,100. Ulit yung makina, marinig mo na, diba? Yung response niya nasa 1,514. Okay na yun, kaysa yung response kanina nasa 3,500, 2,800. May response na siya at hindi pa ganun kalakas. Pero ngayon kita nyo naman yung response, ibang iba na siya. So kahit hindi mo siya itakbo, nakikita mo sa response sa makina guys kung paano yung makina mo mag-response. Ang takbo niyan mas malakas pa yan. So hindi mo na kailangan apakan ng throttle, full throttle, kasi nga may power na yung engine. So maraming nagsasabi sa YouTube na
ang low power yung hindi na gumagana yung ano, tama yun. Pero karamihan po talaga ang low power throttle delay, yung ang galit ng makina mo, yung response sa makina mo, nasa 3.5, 4,000, 4,500 to 5,000, ibig sabihin, low power na yan. So ano yung address niyan? So ito lang po yung pinaka the best na way o paraan para makarecover yung makina natin. Okay po? So yun po yung ano guys, ang maiibigay kong remedy sa mga makina na medyo tagilid na yung ano, especially sa mga lumang model. So ayan o, ito na po yung after. Responsive na siya. Kita nyo, ang galit ng makina, hindi na basta-basta. Nag-wild na, lumilindol ng unit guys. So nabalik na natin sa standard yung RPM ng makina, yung galit niya, yung response niya. Okay, so at least nakakuha nyo guys yung basic features natin. So hydrogen treatment pa rin ang ilagay natin. Mag-aircon tayo. Yan, para gumana yung idle up. So ayan na, normal yung idle niya, nasa mga 850. Kasi meron na tayong ano, aircon, may load na siya. So kanina hindi natin nalagyan ng load, kaya yung RPM niya mataas masyado. Kanina hindi pa tayo nag-treatment, mataas masyado yung RPM niya, nasa mga 11. Okay, wala tayong hydrogen treatment. Nung naglagay na tayo ng hydrogen treatment, nag-standard na siya into 850 to 900. So yan na yung pinaka-idling stage na normal ng isang unit. Okay? So tsaka medyo lumamig na yung aircon guys, malakas na yung hatak ng engine. So hindi na siya hirap kasi malakas na yung niya, rotation. So at least yun lang. So hanggang dito lang guys, maraming salamat please sa Plus Subscribe YouTube channel. Salamat sa inyo lahat, shoutout sa inyo lahat, sa lahat ng mga kapwa-mekaniko, sa lahat ng mga magitan-mekaniko, at sa lahat ng mga unit owner at mga OFW, at sa lahat ng mga YouTube content creator. So God bless sa inyo lahat guys. Please subscribe to YouTube channel. Bye bye and God bless. See you. Natin guys yung yung kanyang idling stage, kung okay na ba yung kanyang RPM. So walang aircon, open natin yung aircon guys. Tingnan nyo. Ayan o. So tumaas na yung RPM. So check natin yung under ng engine. Okay, so okay na. Mataas yung RPM kasi tinaasan natin sapagkat konti ng aircon, kaya tumaas yung RPM. So ang idling stage nito is nasa mga 700 to 900, walang aircon. So may aircon, tataas siya ng 1,000 to 1,150. So yan yung pinakamataas na idling stage ng pag gumagamit ka ng aircon na may idle. Okay? So balik din sa makina guys, okay? So tsaka medyo lumamig na yung aircon guys, malakas na yung hatak ng engine. So hindi na siya hirap kasi malakas na yung niya, rotation. So at least yun lang. So hanggang dito lang guys, maraming salamat please sa Plus Subscribe YouTube channel. Salamat sa inyo lahat, shoutout sa inyo lahat, sa lahat ng mga kapwa-mekaniko, sa lahat ng mga magitan-mekaniko, at sa lahat ng mga unit owner at mga OFW, at sa lahat ng mga YouTube content creator. So God bless sa inyo lahat guys. Please subscribe to YouTube channel. Bye bye and God bless. See you. Alright, okay.